Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula na sa ating pong gawain at sa ating pong pagsisimula, babasahin ko po ang salita ng Panginoon na matagpuan po sa Luke chapter 2, verse 8 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sandali po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, patuloy po kami nagpupuri sa inyo sa gabing ito na kung saan patuloy po kaming nagsiselebrate ng iyong kapanganakan, ng iyong dakilang pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Sa gabing ito, patuloy po naming inaanyayahan ang iyong presensya, ay patuloy po naming makasama. Patuloy ka po namin mapuri sa Espiritu at sa katotohanan. At patuloy po naming dalangin ang bawat isa ay patuloy na maging malinis, Panginoon, sa iyong harapan. Hayaan mo, Panginoon, na aming pong pagpupuri ay maging mabangang samyo sa iyong banal na trono, Panginoon. Samahan po kami, ikaw po ang patuloy na manguna sa amin, ikaw po ang nais naming mapapurihan sa gabing ito. Ito po ang aming sound dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong mga katabi. Merry Christmas! Welcome sa ating pagsamba ngayon. Pati rin po sa kung sakaling sa mga manonood online, meron po kasing, nire-record po kasi ngayon, pagkatapos ipapalabas po mamaya, di ba? Okay, sige po. Sabi nga po doon sa binasa ni Kuya Joseph, nagpuri ang mga anghel dahil sa pagsilang ng Panginoong Jesus. So, ganun din, katulad ng mga anghel noon, sa ating pag-alala sa sa pagsilang ng Panginoong Jesus, tayo din po ay magpuri sa Kanya. Sige po, awitan natin ng Panginoon. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, what is jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your happy song? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come, Bethany, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yan. Masarap magpuri sa Panginoon. Malaking pagpapala yung ating tinanggap dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Tunay na napakabuti, napakadakila ng ating Panginoon. Marapat lang na patuloy natin siyang sambahin. How great is our God. Ramdamin natin sa ating puso yung patuloy na pagsamba at patuloy na pagpupuri. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And I will see how great is our God! How great is our God! See how great is our God. You have name above all name. Name above all name. You are worthy of all
is our God, and I will sing how great is our God. How great are you, Lord? How great is our God. Sing with me, how great is our God. We'll see how great is our God. And I will see how great is our God. And I will see how great, and I will see how great is our God. Tunay nga po, Panginoon, wala kang kasing dakila. At ang iyong kadakilaan, Panginoon, ay nahahayag sa mga tao sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong nalikha. Gayon din, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay namin na mga nananampalataya sa inyo, kung paano nyo kami pinapagpala, kung paano nyo kami binibigyan ng kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon, makikita ng mga tao kung gaano kadakila, Panginoon, kung gaano kabuti ang magkaroon ng isang Diyos, isang personal na Diyos sa aming buhay. Purihin ka, O Panginoon, purihin ka, Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin sa iyong dakilang pangalan, Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Malakas po ba ang dating ng aking boses hanggang likod, naririnig? Nakakahingal po kasi yung ating pagsamba kanina, sobrang init sa Panginoon, talagang nakakawala ng boses. Nakaisang beses na po akong nagsalita dito, nakakawala ng hininga. Kaya po tinetesting po natin upang marinig ng lahat. Maligayang Pasko po sa bawat isa, mga kapatid. May mga kapatiran tayong hindi nakadating, siguro ay because sila po ay busy at excited sa paghanda sa nalalapit na Pasko. Pero higit pa man, sa ano pa mang bagay, ay mahalaga pong maging excited din tayo sa pakikinig ng banal na salita ng Lord upang lubos tayong pagpalain. Amen po ba? Amen. So tayo po, ang akin pong paksa na ibinigay po sa akin ay patungkol sa kapayapaan ng Pasko. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaral po ngayon is about the birth of peace. The birth of peace, o ang pagsilang ng kapayapaan. Dumako po tayo, if you have your Bibles with you, let us go to the book of Matthew chapter 2, verses 1 to 4. Aklat po ng Mateo, Kabanata 2, talata 1 hanggang 4. Ganito po ang mababasa natin sa Ingles. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. Tayo po yung manalangin. Kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat narito kayo sa aming kalagitnaan at handang magpala sa amin. Buksan mo po, Panginoon, ang aming isipan sa pagkakataong ito at hayaan mo po na makapangusap ang banal na Espiritu. Kayo po ang magpaliwanag ng mga talakayin sa gabing ito. At tunay na hindi po kami aalis ng lugar na ito na hindi mo po kinatagpo at hindi naitaas ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang tanong po natin is that, what was the wise men from the east saw in the sky after the birth of Christ? Ano po yung nakita noong mga pantas mula sa silangan noong ipinanganak ang ating Panginoon o matapos ipanganak ang ating Panginoong Jesus?
Ano po yung tinatawag na bituin ng Bethlehem? Ano po ang nangyari kay Haring Herodes at sa mga mamamayan ng Jerusalem when the wise men came? Now, this is the subject that we're going to discuss tonight. At nawa po'y mapagpala tayo sa ating pakikinig ng banal na salita at ng mensahe ngayong gabi. Now, ang makikita po natin dito po sa verses 1 and 2 are two separate acts. Meron pong dalawang magkahiwalay na kilos na mapapansin po natin dito. Ano po yung dalawang kilos na mapapansin natin? First is the arrival o ang pagdating. Ang pagdating. At pangalawa is the agitation o ang pagkabagabag, pagkabahala, pagkabalisa. So yan po ang ating tutunghayan sa ating pag-aaral. First of all, let's look at the arrival. Yan po ay nasa verses 1 and 2. Ang pagdating, ang tanong po ay sino ba ang dumating? Sino ba ang dumating? Verses 1 and 2, basahin po muli natin. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. So, dalawang bagay po ang makikita natin sa mga talatang yan. Actually, dalawang questions ang nakapost sa atin na atin pong sasagutin. And question number 1 is this. Question number 1. What is the nature of the star? Hindi niyo po ba natanong yan? Ano yung kalikasan ng bituin na kanilang nakita? Because the wise men said, We have seen his star in the east and have come to worship him. Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. So ang tanong po is, what is the nature of that star? Anong uri ng bituin ang kanilang nakita? Now what's interesting is the Hebrew word of star. Ang salitang Hebreo ng star o bituin is kokab. Kokab. Okay, huwag nyo lang masyadong intindihin kung ano po man po yan. But basically, the meaning of that in the Old Testament is to shine or blaze forth. Magningas o magdingning. Yun palang ibig sabihin ng star dyan. Sometimes the word kokab speaks of the real star. Kung minsan dito po'y tumutukoy sa tunay na bituin. Sometimes it speaks of a regular star. Isang ordinaryong star. Sometimes it also speaks of an angel. Sometimes it speaks of men. So yung pong star dyan, it doesn't necessarily mean a real star. But it can mean anything that blazes, anumang bagay na nagdiningas, or anything that shines o nagliliwanag. In fact, doon po sa Numbers chapter 24 verse 17, ang sabi po dyan, a star shall come out of Jacob. Ang sabi sa Tagalog, isang bituin nagbumula kay Jacob. Okay? Sabi po doon, a kokab shall come out of Jacob. Ibig sabihin po, ito po, ako po'y naniniwala, this is a messianic prophecy. Ito po'y hula na pang-Mesiya. And I believe that this star na tinutukoy po dyan is none other than the Lord Jesus Christ Himself. Yan mismo ang ating Panginoong Yesus. Ang tala o ang bituin na magmumula kay Jacob. Now, let's look for a moment in Matthew 24 verse 29. Sa Matthew 24 verse 29, yan po yung makikita natin ang tungkol sa muling pagparito ng Panginoong Yesus. Tayo po ba'y naniniwala na si Jesus Christ ay babalik muli? Do we believe that there is a second coming? Ang first coming ay nung siya po'y sinilang, pero dito po sa Matthew 20:14 tinalakay ang kanyang muling pagparito. Ano pong magaganap? Ang sabi dyan, verse 29, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, magdidilim ang araw, and the moon will not give its light, hindi magliliwanag ang buwan, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Lalaglag ang mga bituin sa langit. Isipin niyo kung maglaglag ganyan, ano mangyayari dito po sa mundo? Nakakatakot po talaga. But in verse 30, ang sabi po, then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Mapapansin niyo, ginawa ko pong kulay dilaw. Yung pong the sign of the Son of Man. Mahalaga po yan. Ang tanda ng anak ng tao.
Yan po yung sinasabing kokhab ng ating Panginoon. Mapapansin po natin that whenever the Son of Man is about to show up, kapag magpapakita ang anak ng tao, walang iba kundi si Jesus, there will be a sign pointing to Him. Laging may tanda na nagtuturo sa Kanya. And what is it? Ang sabi po, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Yun ang kanyang sign. Nagliliwanag, punong-puno ng kapangyarihan, at siya'y punong-puno ng kaluwalhatian. Yun po yung kokhab na sinasabi in Hebreo. He's blazing forth ang kanyang pagniningas, ang kanyang pagliliwanag. And although this word, kokhab, is not used, hindi po yung ginamit sa New Testament, it is the same idea. Isang bagay na nagniningas, isang bagay na nagniningning. At ako po'y naniniwala that this sign of the Son of Man is nothing more and nothing less than the Shekinah glory of God Himself. Ako po'y naniniwala na ito mismo ang kumikinang na kaluwalhatian ng Diyos. Yung sign na yon, ang kumikinang na kaluwalhatian ng Diyos. It is God revealing Himself in glorious light. In fact, in Revelation chapter 1 verse 16, nung makita ni Apostol John ang ating Panginoon in His glorified state, anong nakita niya? Ang sabi diyan, and His countenance was like the sun shining in His strength. Sabi, nakita niya ang kanyang mukha na nagniningning, na parang sikat ng araw sa katanghalian. Sobrang liwanag ng mukha ng Panginoon. Listen to this. Somehow connected to Jesus Christ is this wonderful blazing glory of God. Konektado sa Panginoon yung nagniningning na kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang kanyang tanda doon sa langit. It is a sign that goes with Him, and it is a blazing glory. In fact, ipinakita niya na po yun, a glimpse of that glory doon po sa, if I'm not mistaken, the Mount Tabor, sa Matthew chapter 17, kung saan nagbagong anyo ang Panginoong Yesus sa harap mismo ng mga alagad, nagniningning ang Panginoon. Kaya nasilip nila a glimpse of His glory. Nasilip nila yon, ang kaluwalhatian. And I believe that one day, pagparitong muli ng ating Panginoon, the sign of the Son of Man in heaven will be seen. Makikita yan ng lahat ng tao. Kaya kung sasabihin na iba, ay, siguro mga taga-Israel lang ang makakakita. No. Ang buong mundo ay makakakita kung paano mangyayari yan sapagkat bilog ang globo. Kung paano mangyayari yan, ang Diyos lang ang nakakaalam. But everybody will see His blazing glory in the heavens. I think that is the same sign the first time He came. Yun din po yung nakitang tala o bituin ng mga wise men. Tingin nila bituin, pero actually, yun yung glory pala ng ating Panginoon. The sign of the Son of Man in heaven is not just an ordinary star, it is not just an ordinary planet, but the sign, ang tanda ng anak ng tao sa kalangitan, is nothing more and nothing less than the Shekinah glory of God revealed as light blazing and shining in heaven. Yun ang nakita ng mga wise men. Now look at verse 2. Very interesting po ang sinabi ng wise men. Sabi ng mga pantas, we have seen His star in the east and have come to worship Him. Ay yung salin po niyan sa Griegong salita, nakita namin ang kanyang bituin sa Griego po, asteri ang ginamit na salita, which means a blazing forth or a shining. So in a sense, ang sinasabi ng mga wise men, nakita namin yung kanyang pagliliwanag sa silangan. Kasi walang translation sa Tagalog, hindi bituin o tala. Pero sinasabi na, nakita namin ang kanyang paglalagablab, pagniningas sa silangan. And the very fact that it was His star, ito ay kanyang bituin, kanyang liwanag, it means that it is something very special because it is the glory of God that the wise men saw. Kaluwalhatian ng Diyos ang nakita ng wise men. Mamaya papaliwanag pa po natin yan. Kung tatanong po tayo sa verse 7, si King Herod po, he actually wanted to know the time when the star, ayun na naman yung star, appeared. At yung star dyan, ang Greek meaning is that which lights up. So parang sinasabi niya doon sa mga wise men,
Kailan nagpakita sa inyo yung sinasabi ninyong nagliliwanag? Yung pala ang pagkakasabi. Kailan nyo nakita yung sinasabing glory? Yun ang sinasabi po talaga ni Herodes. So it only gives us a clue that this star never existed before. Walang ganyang star noon. It only appeared at the coming, at the birth of Jesus Christ. At ako po'y naniniwala na yun po'y walang iba kundi ang glory ng Diyos. Ang kaluwalhatian pala yun ang nakikita nila. It is the Son of Man in heaven. It showed in the first coming nung pinanganak si Kristo, nagpakita yung kaluwalhatian na yon. Ako po'y naniniwala, makinig kayo mga kapatid, pagparito muli ng Panginoon, yun pa rin ang makikita ng lahat. Yun pa rin ang makikita ng lahat. It is His sign. It is His star. It is not an astral or planetary body. Kaya nung makita ng mga Magi, sila po'y namangha because they tied it together with what the Old Testament has said. Most possibly, they got it from Daniel's teachings. Kasi maaaring magtaka tayo, paano nilang nalamang yun nga ang tanda ng anak ng tao? Paano nila nalamang yun ang sign, yung nagliliwanag na yun, na isinilang na nga si Kristo? Bakit po? Nagkaroon sila ng idea because of Daniel. Tradition has it. Na si Daniel po, actually, nabasa po natin sa Bible, noong naalipin ang mga Hudyo patungo sa Babylonia, isa sa mga kinikilala at iginagalang sa Babylonia, si Daniel. At na-meet niya itong mga wise men na ito, hindi itong sinasabi kong ito, kundi yung mga wise men during that time. Ang wise men during that time, yung tinatawag na Magi's or magicians. Nabasa niyo po yung Daniel? Sila po yan. They got in contact with Daniel, kaya si Daniel nagturo sa kanila ang Old Testament, kaya nagkaroon silang idea, ganun pala. So itong mga wise men na ito, talagang nagsik sila from that time on. Naintindihan po natin. No astrological research gave them the direction, but they understood the sign because God revealed it to them. Paano nila naintindihan? Ang Diyos mismo ang nagpahayag sa kanila. Alam po ninyo, tandaan po nito, mga kapatid. Walang taong makakakilala sa Diyos kung hindi inihayag ng Diyos ang sarili niya sa tao. Hindi mo kayang hanapin ng Diyos sa pamamagitan ng sarili mong pagpupumilit, malibang ang Diyos nagmagandang loob sa iyo. Mamulat ka. Makilala mo ako, kaya mo siya nakilala. Amen to that? Sabi ng Bible, Romans 3, chapter 3, verse 11, no one seeks God. Walang naghahanap sa Diyos. Sinungaling ba ang Bible? Kung walang naghahanap, ang Diyos ang humanap. Kaya natin siya nasumpungan. Kaya itong mga wise men na ito, ang Diyos ang naghanap sa kanila. Kaya lang nila hinahanap si Kristo. Amen? So speaking of that glory, okay? Speaking of that glory, yan po'y walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba doon po sa yung pong pillar of fire in the Old Testament. Nabasa po natin ang Old Testament. Meron tinatawag na haliging ulap at haliging apoy na sumasama sa mga Israelita kapag sila'y naglalakbay. Sa umaga, ulap, haliging ulap. Pag sa gabi, haliging apoy. Kung minsan yan po'y lumalagi doon sa templo, doon sa kanilang tabernakulo, doon po sa tinatawag na Holy of Holies, sa dakong kabanal-banalan, lumulukluk doon. So nagmo-move yung pillar of fire or yung pillar of cloud. So parang ganoon din po dito, yung star na ito ay nagmo-move kung saan naroon, ipinanganak si Kristo, nagmo-move. So walang pinagkaiba. There is similarity. Now, maaaring tanungin po natin, ganoon naman pala nagmo-move, so dapat nakikita yun lang lahat ng tao during that time. At ang tanong ay, bakit yun lang mga wise men ang nakakita? May nagsasabi pa na maaaring nakita rin ng mga shepherds in the field, pero bakit sila lang ang nakakita? Ba't hindi nakita ng lahat? Samantalang nag-appear naman pala ito sa heaven. And that is our second question. Our second question goes like this. How come God is so selective? Bakit parang namimili ang Diyos? Bakit yun ng mga wise men na nakakita nung bituin na yun o yung glory na yun? Ba't hindi lahat? Now, that is not new for God. Pwedeng bulagin ng Diyos ang kahit sino kung gusto niya. Amen po? There is something about God na pwede niyang i-reveal sa tao ang gusto niyang i-reveal.
pwede niya ikubli sa tao ang gusto niya ikubli. Yun lang po ang masasabi ko po doon. How did they connect it to Christ's birth? I don't know. Paano nila naiugna na yung bituin na yon, o yung tala na yon, o yung nagliliwanag na yon, ay may kinalaman sa pagkasilang ng Kristo? Hindi ko po alam. Except that God revealed it to them. Talagang ginusto ng Diyos na mahayag iyon sa kanila. Kaya po talagang nakakamangha ang ginawang ito ng ating Panginoon. Isipin niyo po, itong mga wise men na ito, they came all the way from Persia, ito po mga wise men na ito, sila po yung mga king makers of the East. Matitindi po ito mga kapatid. Hindi basta-basta itong mga wise men na ito. Akala niyo po, sabi pinangalanan nga po, no? Melchor, Gaspar, Baltasar, pinangalanan pa. At mga Ethiopians, mali po, hindi sila Ethiopians. Mga Persians po ito. Okay? At sila po tinatawag na king makers of the East. Pag sila pumupunta sa isang lugar, nagse-set up sila ng king. Bigatin po itong mga to. Isipin niyo, tinawag sila ng Panginoon mula sa silangan, dinala sila sa Jerusalem upang hanapin ang Kristong isinilang. Kaya po napakaganda ng emphasis doon sa verse 2. Sa verse 2. Dito po isinulat ni Matthew ang tunay na reason why these wise men came. Sabi nila, we have seen his star in the east and have come to worship him. Nakita kasi namin yung kanyang nagdiningning na tanglaw sa silangan, kaya narito kami upang sumamba. They knew that he was to be worshipped. They knew that there is no other one as worthy as this one. And they were right. Kung tutusin po, ito po yung mga pagano, parang tayo nung hindi pa nakakakilala sa Diyos. Sila po ay walang pagkakilala sa Diyos. They have nothing to guide them but their own science, blended with their superstitions. There is nothing to guide them but just the Old Testament prophecies they have learned from the Jewish people. Ito po yung mga pagano. Pero ito po ang kamangha-mangha sa lahat. Binuksan ng Diyos ang kanilang puso to seek the Savior. At sila'y naglakbay at hinanap nila ang hari upang siya ay sambahin. Ito po yung mga pagano pero naghanap sa Diyos. But the Jewish people, with the Word of God in their hands, studying it every day, with the prophecies of God in their hands, reading it every day, they were ignorant with what was happening. Kung sino yung mga Hudyo na ang lapit-lapit na kay Kristo, sila yung walang alam sa mga nangyayari. Tandaan po natin to. There are always those people out there na iniisip nila, ang lapit ko sa Diyos. Talagang close ako sa Diyos. Ganon ko kakilala ang Diyos. Pero pag tinignan mo ang kanilang buhay, ang layo nila pala sa Diyos. Wala silang kaugnayan, wala silang relasyon sa Diyos. But there are always those people who think, ang layo ko sa Diyos. Ang layo ko sa kingdom of God. Paano ako maliligtas? Makasalanan ako. But the Lord opened their hearts to really seek Him no matter what the cost. Kaya po, katulad sila ng mga wise men dito, sila po mula pa sa silangan, they were from the east, and they are pagan, yet they go to Jerusalem because God called them to worship the King. So yun po yung unang bagay na makikita natin. The arrival o ang pagdating ng mga pantas. Yun po yung unang tagpo. Pangalawang tagpo, maikli lang po ito, is the agitation. O ang pagkabahala, ang pagkabagabag. Ang tanong, sino ang nabagabag? Si Herodes ang nabagabag. Ang laki ng kaibahan. Habang panatag na panatag itong mga wise men, si Herodes po ay hindi panatag. He was troubled. In verse 3. In verse 3. When Herod the king heard this, ang sabi po, he was troubled and all Jerusalem
with him. Ang tanong, bakit siya natakot? Sapagkat natakot siya, may papalit na palang hari sa akin. So nabahala si Haring Herodes. And he knew very well in the first place that the people of the city didn't like him. Ayaw sa kanya ng mga Hudyo eh. They didn't like Roman rule, and so they wanted independence and autonomy. And he knew that they had aspirations of throwing him. Gusto ng mga tao na alisin siya sa tungkulin bilang governor ng lugar na yan. Kaya takot na takot itong si Haring Herodes. He also knew that if these Persians unify and make a king out of the Jews, he was really in trouble. Takot na takot siya. Actually, by that time, he was about 70 years old. Siya po yung matanda na nung nagro-rule. Kaya nung nakita niya, abay, parating ang mga Persians, paano kung magkaisa sila at mag-set up sila ng bagong hari, paano na ako? And so the Bible said, he was troubled. He was in panic. And the word really means to be stirred up and upset. So hindi lang siya nabahala, kundi siya po'y galit, natatakot, nangangatog. A good comparative example of this, yung pong salitang he was troubled, is in Matthew chapter 14, verse 26. Balik po tayo. Ayan. Yan po, isang mga example ng sinasabing troubled. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." Ano po yan? Yung po yung tagpo na si Kristo ay naglalakad sa tubig at yung mga alagad nakita siya and they were troubled. Isabihin, nangatog sila sa takot sapagkat akala nila ay multo ang Panginoong Jesus. It is the same word. Herod was troubled. The disciples were troubled. Pareho lang. Nangatog sa takot. Parang washing machine. Pagka yung mali ang lagay mo, di ba? Halos bumaliktad yung washing machine mo. Ganoon ang nangyari kay Herodes. He was shaking in fear. He was really troubled. Bukod pa po, doon sa balita, doon sa city, maring nagbubulong-bulungan ang mga tao because the wise men were coming. There is a new king. There is a new king. There is a new king of the Jews. Did you hear that? The Persians are coming. The wise men were coming. They're going to set up a new king. Sinong hindi matotrouble kung ganoon ang balita sa paligid? Now, if you will notice from Matthew's record, sa record po ni Matthew, it doesn't appear that the people of Jerusalem was at all impressed by the wise men's coming. Parang baliwala lang sa mga taga-Jerusalem. Dumating na yung mga wise men. Parang hindi sila ganong affected. Hindi sila na-impressed. Hindi sila natakot. Meron pong mga pag-aaral na nagsasabing, hindi daw po 3 wise men lang ang dumating. May mga ganong pag-aaral po. Ayon sa mga Bible commentators at mga Bible scholars, sabi nila, hindi naman talaga 3. Sinasabi lang na 3 kasi yung kanilang gift 3. Pero it doesn't necessarily mean na 3 sila. Because these famous kingmakers of the East, whenever they come, they usually come by troops. Tropa. At nagse-set up sila ng king. No wonder, natakot talaga si Herodes. Pero dito, yung lahat ng mamamayan ng Jerusalem ay hindi na-impressed. And they were not affected. Walang natuwa. Walang nagsabi na may bago na pala tayong hari. Let us knock down Herod. Walang nagsabi. At alam po ninyo kung bakit? What is the primary reason kung bakit walang nag-revolt? The reason is this. They were more afraid of Herod than God. Mas natatakot sila kay Herodes kaysa sa Diyos. Kaya walang nag-alsa. They have more fear of God and they lack confidence in God. Mas takot sila kay Haring Herodes. Look what it says in verse 3. Still in verse 3. Sabi diyan, he was troubled and all Jerusalem with him. Hindi lang siyang natakot, kundi ang buong Jerusalem. Why? Because they feared Herodes so much. Kasi masamang tao po ito. Papakita ko po sa inyo kung ano ugali niya. Kung sino siya. Hanggang sa mamatay, papakita ko po.
para tayo din ay matakot. Huwag tayong magkaroon ng ganitong leader, malapit ang eleksyon sa Mayo. Tignan natin. Malupit na hari. Natatakot ang mga tao na baka kapag nagalit itong si Herodes, bumaha ang dugo doon sa Jerusalem. They dreaded it. So, who is Herod? Yan po. Sino ba si Herodes? Okay, let's talk about him for a minute. He committed some atrocities that are hard to describe. Sobrang sama ng ginagawa nito, nahirap na talagang ilarawan. But let me talk about his positive side. His positive side. Yan yung mga magagandang katangian niya. He was a very capable man. Ayan. Siya po'y magaling na leader, mahusay na tagapanguna, may kakayanan. Kadalasan po yung mga diabolic na mga tao, they usually rise to this level with some level of capability. Meron silang kakayanan. Ganoon po si Herodes. Pangalawa, as a young governor in Galilee, he has tremendous victories over the guerrillas. Yung mga lumulusob na mga mountain guerrillas, tinatalo niyang lahat yun, pinagtatanggol niya ang buong city. Ganon siya ka-concern. Pangatlo, he was very efficient in collecting taxes for Rome. Pinayayaman niya ang Roma sa galing niya sa pangongolekta ng buwis. So talagang mahusay itong si Herodes. And next, he was a very good diplomat. Ayan, history tells us that he was a very decisive leader in battle and can turn the tide of battle from defeat to victory. Kahit matatalo na sila sa digmaan, kaya niya ipanalo. Ang galing niya. He was the only ruler in the history of Palestine who succeeded in bringing peace and order. Siya lang po yung nagdala ng kaayusan at kapayapaan sa Palestine. Next po. Ito pa. In times of difficulty, he even gave people back their taxed money. Pag hirap na yung bayan, binabalik niya yung buwis ng mga tao so that they would have enough. Ganon siya, kabait. Meron siyang excellent welfare program. There was a time in 25 BC na nagkaroon daw po ng gutom sa lupain. Ganito po ginawa niya. Nagkaroon ng gutom. Ganito ginawa niya. Yung lahat ng mga ginto sa palasyo, ipinalusaw niya, pinamigay niya, pinamudbud niya sa mga mahirap para may magasto sila. At kapag may pagkakataon daw po na walang maisuot yung mga tao, itong ginagawa niya, he imported clothes for them. Nag-i-import ng damit, kaya napakabait. He didn't seem to endear himself because he was so smart a politician. Yun po yung positive side. Let's go to the negative side of Herod. Ayan. So magaling na king, magaling na leader, pero itong kanyang negative side. Ayan. He was a cruel, diabolical, and evil man. Pag nakita mo si Herodes, sabi diyan, he was cruel, ang lupit, diabolical, demonic. Yun ang ibig sabihin niyan. And napakasamang tao. Next po. Historians said that this man was incredibly jealous. Yan, seloso. Meron po bang mga seloso rito? Ibang selos to, ha? Hindi to selos sa kanyang minamahal na asawa or what? Kundi seloso, ayaw niyang siya'y mauungusan. Ayaw niyang siya'y mauunahan. Ayaw niyang siya ay malalamangan. Yan si Herodes. And thirdly, and he was hopelessly suspicious of everybody. O, lagi siyang nagdududa sa mga nasa paligid niya. Kaya madalas nagpaplano siya na patayin yung mga tao na yon. Ganon si Herodes. Next po. He didn't like anybody else to be greater than him. O yan po, ayaw niyang mauungusan eh. Okay? May mga pagkakataon po na talagang nagpa-plot siya, nagpaplano ng murder. Ang tawag nga po sa kanya, he was the counselor of murderers. Counselor ng mga mamamatay tao. He even killed his own wife. Pinatay niya asawa niya. Bakit? He was sick and tired of her. Sawa na ako sa iyo. Patayin na lang kaya kita. Ganon ginawa ni Herodes. Not only that, he even killed and executed his mother, Alexandria. Yung mismong nanay niya, pinapatay niya. Bakit? Kasi ayaw niyang kinokontrol siya ng nanay niya. Ako hari eh. Ako ang gobernador eh. Ba't mo ko kukontrol? Patayin kaya ka. So, pinatay niya.
Okay? Meron siyang 2 anak na lalaki na ayaw niya, pinapatay niya rin. Bakit? Kasi natatakot siya, baka maagaw nito ang trono ko. Pinapatay niya. 5 araw bago siya mamatay, bago mamatay si Herodes, pinapatay niya ang 3 anak niya. Inuubos niya lahi niya, no? Dahil sa selos. Ayaw niyang may hihigit sa kanya. Next po. He had a lust for power, suspicion, and eagerness to avenge himself. Gusto niya lagi naghihiganti. Talagang bloodthirsty si Herodes. Gusto niya lagi pumatay, mangalipin. He was diabolic, but he was also panicky. Nagpapanik siya. Papalitan na pala ako, nagpapanik siya. He was a known killer. Mamamatay tao. Pero ito po yung pinaka-climax ng kanyang characterization. Ito po ang nangyari. He was about to die. Malapit na siyang mamatay. He knew that he was about to die in a matter of days. Malapit na siyang mamatay. And so he retired to Jericho. Nagpunta siya sa Jericho. Ganito ang ginawa niya. He gave orders that a collection of the most distinguished citizens of Jerusalem should be made. Ang sabi niya, lahat ng mga kilalang tao dito sa Jerusalem, ilista niyo pangalan. Tapos ang sabi niya, get all of them, arrestuhin niyo sila, give them charges, and put them all in prison. Sabi, kasuhan niyo sila, ikulong niyo sila lahat. Yun ang utos niya. All the distinguished citizen of Jerusalem. And then ang sabi niya ganito. Sabi niya, sa sandaling ako'y mamatay, the moment I die, sabi niya, patayin niyo rin sila lahat. Isabay niyo sa akin. Sa oras na mamatay ako, pag tigil ng hinang ako, patayin niyo sila lahat. At tinanong siya kung bakit. Ang sabi niya, kasi walang iiyak pag ako namatay. So patayin niyo silang lahat para meron namang umiyak. Ang tindi. Sana walang maging ganyang leader sa ating bayan. Kailangan natin manalangin. Huwag tayong basta pili. Manalangin po tayo. May habag ang Diyos. Hindi dahil sikat, hindi dahil sa makapangyarihan, mayaman, kilala ang pangalan. Hindi po doon. Manalangin tayo. Paano kung bigyan tayo ng mala Herodes na leader? So ito yung pagkakataon na kinakailangang magpakumbaba na ang Pilipinas. Malapit na nang dumating ang Panginoon. Yung pananalangin at pagpapakumbaba ang kailangan po natin. Now that is the reason why. Nung dumating yung mga wise men and they were saying, where's the King of the Jews? And we have come to worship Him. Natakot silang lahat. Natakot ang buong Jerusalem. Sapagkat alam nila, dadanak ang dugo. Naku, maraming mamamatay. Dahil meron na palang bagong hari ng mga Hudyo. Next po. Let's look at the contrast between the wise men and Herod. Ano yung pagkakaiba po nila? Between the hearts of the wise men and the heart of Herod. Anong kaibahan ng kanilang puso? Ayan po. There is peace in the hearts of the wise men, while there is panic in the heart of Herod. Puno ng kapayapaan ang puso ng mga pantas. At sila'y handang sumamba sa Panginoon. Panatag ang puso nila. Makita lang namin ang hari, sasamba kami. Excited sila. Puno ng kapayapaan. Pero si Herodes na punong-puno ng inggit sa kanyang puso, nagpanik. Maraming tao katulad po ni Herodes, nagpapanik. There are many wise people and they have peace, but there are also many foolish people like Herod and they panic. Ito pong sabi ng isang historian. Matatapos na po tayo. Sabi po ng isang historian, the great city with its magnificent religious institution is wonderful. Herodian temple, then still in process of erection, its aristocratic priesthood and benevolent institution had no knowledge of the king. Ito ang sinasabi niyan. Noong mga panahon na yon, kasalukuyang tinatayo ang templo. Ang tawag diyan, Herodian Temple. At doon po ay naglilingkod ang mga tao, gumagawa ng kanilang mga rituales. May mga saserdote pa nga. Pero ang problema nila ayan, they had no knowledge of the king. Hindi nila alam kung bakit nila ginagawa yun. Basta they just
went along with the rituals. Sabi niya, nay, they did not desire the king to come. Ayaw nga nilang makitang dumating ang hari. Yung Mesiya. Sunod po. They were self-satisfied. This foreshadows the whole story of the rejection of the king, the Lord from heaven, that there was not alone, no room for him in the inn, but there likewise no room for him among his own. Sabi, hindi sila ganun kahanda. Kaya nga sabi, kaya huwag kayong magtaka kung bakit walang inihandang panuluyan ang mga Hudyo noong ipinanganak si Jesus. There was no room for him in the inn. Huwag kayong magtaka kung bakit hindi rin sila naghahanda ng puwang sa puso ng kanilang tagapagligtas. Tuloy po natin. They received him not, ayaw nila siyang tanggapin, and Herod the king was troubled and all the Jerusalem with him. He feared for his throne, which was not his, and Jerusalem knew what Herod's fear meant. It meant rebellion, bloodshed, and suffering. Totoo po yung sinasabi ng historia. Kaya nga po sila takot na takot. Everybody else was troubled because they knew what kind of man that Herod was. At talagang dapat silang matakot. Bakit po? Ano ba ginawa ni Herodes after this? In a matter of days, pagkatapos po nito, ang ginawa ni Herodes, inutusan yung kanyang mga soldiers, kunin nyo lahat ng mga babies, 2 taon pababa, patayin nyo lahat. Diba nabasa natin sa Bible? Pansinin nyo, wala bang pagkakahawig ngayon sa panahon natin? Laging puro pagpatay. Gawin nyo to, mamamatay ang lahat. Ibigay nyo to, mamamatay ang lahat. Kaninong utak yan? Sa akin na po, i-pinpoint ko na. Yung COVID virus, saan ang galing yan? Pag tinamaan ng tao, patay lahat. Sa ganitong kontinente, maraming mamamatay. Sa ganong bansa, maraming mamamatay. Kaninong utak yan? Wala na si Herodes. Kay Satanas galing ang mga pagpatay. Kaya noong mga panahon na yun, kinatakutan nila talaga si Herodes. Pinapatay niya ang lahat ng mga bata so that he'll make sure he'll not be dethroned. He'll not be dethroned. So that's the reason why Jerusalem was troubled. Let's go to our conclusion. It is very clear to us in this message that those who do not surrender to the king are the ones who are troubled. Amen po ba? Binapakita ng mensahe na ito na yung mga hindi nagpapasakop sa hari, ang siyang laging nababagabag. Ang siyang laging nababahala. Pakitaas nga po ang kamay ng mga nagpasakop na kay Kristo. Salamat po. At sana'y totoo. Yung mga taong nagpapasakop kay Kristo, ang sinasabi rito, ay mga taong hindi nababahala. Because many are like Herod, they are troubled because they don't have the king who brings peace. Bakit sila nababagabag? Kasi wala sa kanila yung hari na may dala ng kapayapaan. Hindi katulad ng mga wise men, they were excited, they rejoiced to see the king, and because their heart desired to see the king, anong nakita nila? Hindi lang basta bituin. Ang nakita nila was the glory of God Himself in heaven. Kasi hinahanap talaga nila ang Panginoon. Ngayon, wala na tayong makitang gano'n. Nasaan ang glory ng Panginoon? Ibang ilaw ang nakikita natin ngayon. Pero doon sa mga naghahanap, hindi maring hindi. Ipapahayag ng Panginoon ang kanyang sarili. Herod was troubled because his heart was not right. Kaya pong sermon na ito, mga kapatid, meron tong connection sa darating na Kapaskuhan. Meron tong connection sa darating na taon. And the wise men and Herod teach us something this year. Sinasabi sa atin ng wise men that more than anything else in this world, seek God. Are you listening, brethren? Higit sa ano pa mang bagay dito sa mundo, ang sinasabi ng mga pantas, hanapin niyo ang Diyos. Hanapin niyo siya. Huwag kung ano-ano hinahanap po natin. Ito yung panahon na nananawagan ng Diyos, magsisi na kayo. Manumbalik kayo sa Diyos upang mapahinga na kayo. More than anything else, seek God. Seek Him, not power.
Seek Him, not comfort. Seek Him, not the happiness of this world. Seek Him, not popularity. Seek Him. At maghahari siya sa iyo, mga kapatid. The peace that surpasses all understanding will be in you. On the other hand, the life of Herod teaches us not to be troubled. Kung tayo anak ng Diyos, hindi dapat tayo nababahala. Anak tayo ng Diyos eh. Pero nakakalungkot kung minsan kung sino yung mga anak ng Diyos, sila yung, Pasko na naman, ano ba masusot? Anong kulay ng buhok? Anong kulay ng damit? Anong make-up? Anong punong-puno ng bagabag? Tapos sasabihin namin, oy, sama kayo sa church. Kasi doon talaga, may kapayapaan kami. Yung mga kapitbahay nyo, nakangiti. Wala silang bagong buhok, wala silang bagong sapatos, wala silang bagong damit. Paano kami sasama sa iyo? Kami nga yung puno ng peace. Parang baliktad. I-reflect po natin ang Panginoon ngayong Kapaskuhan. And let us remember this, bilang pagtatapos. Tandaan po natin ito, napakahalaga, that we cannot make up peace. Tandaan po natin yan. Hindi mo kayang gawin na magkaroon ka ng kapayapaan. Hindi mo kayang gawin. Amen? We cannot produce it by doing something or going to a place that is quiet. Sabi ng iba, para magkaroon ako ng kapayapaan, ganito ang gagawin ko. Para magkaroon ka ng kapayapaan, number 1, number 2, number 3. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Para magkaroon ka ng kapayapaan, pumunta ka sa Tagaytay dahil doon, quiet. Maliban na lang sumabog yung taal. Di po ba? Walang kapayapaan sa gagawin mo, walang kapayapaan sa anumang lugar. Wala doon ang kapayapaan. So don't ask, what will I do? Or where will I go? Don't ask that. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Ito po. Peace comes to us when the Prince of Peace rule in your heart. Ang kapayapaan ay dadating sa iyo kapag ang prinsipe ng kapayapaan ay maghahari sa buhay mo. When you see Him as your only need, kapag nakita mo siya na tanging kailangan mo siya sa buhay mo, kapag nakita mo siya na tanging tulong mo sa buhay mo, kapag nakita mo siya na tanging pag-asa mo sa buhay na walang hanggan, kapag nakita mo siya na siya lamang ang iyong kapatawaran, mga kapatid, He will come to you. He will come to you. Yan ang message po natin. Makita mo na siya lang talaga pala ang sagot. Siya lang pala. Yan po ang mensahe, mga kapatid. He will come to you. He is the one who is the source of peace in your life. At ito ang tandaan natin. Kapag ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng peace, it is not temporary. Naniniwala po kayo doon? Kapag ang peace ay nanggaling sa Diyos, ibinigay niya sa iyo, hindi yan saglitan lang. It is eternal peace. Kapag ang Diyos nagbigay sa ng peace, hindi yan short-lived. Hindi panandalian. It is forever. So yan po ang mensahe natin. Nawa po'y nangusap ang Panginoon sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Salamat po, O Diyos, sa pangungusap po sa amin sa gabing ito. Ito po'y napakahalaga. Panginoon, ang tanging panalangin namin ay ito po, Panginoon. Totoong kayo ang kailangan po namin. Ngayon na maraming kaguluhang nagaganap dito sa mundo, kaguluhan sa aming pamahalaan, kaguluhan sa loob ng aming tahanan, kaguluhan sa aming mga relasyon, sino po bang sagot? Walang iba kundi ikaw. Kaya aming Panginoon, ang hiling po namin, katulad ng patotoo ng mga pantas na ito, dalhin mo po kami kung saan naroon ang kapayapaan. Dalhin mo po kami sa iyong paanan. Dalhin mo po kami palapit sa iyo, sapagkat kayo ang may akda ng kapayapaan. Kayo ang kailangan namin. Ganon din sa mga tao sa aming paligid na naghahanap ng kapanatagan, kapahingahan sa buhay nila. Tulungan mo po kami, gamitin mo po kami.
nasabihin namin sa kanila, Panginoon, merong Kristo na nagbibigay ng kapayapaan. Siya ang kailangan ninyo. Tulungan mo po kami na maging patotoo. Tulungan mo po kami na makaabot sa mga taong halos hindi makapagpahinga dahil puno ng bagabag ang kanilang puso. Gamitin mo po kami, Panginoon. At lumalapit din kami sa iyo, Panginoon. Kung kami napansin namin na namuhay kami ng puno ng kaguluhan ng aming isip, namuhay kami na kung saan-saan kami tumutungo, naghahanap ng kapanatagan, Panginoon, tulungan mo po kami. At humihingi kami ng tawad sa iyo, O Diyos. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami sa aming sitwasyon. Kayo lang pala ang hanap ng aming puso. Tulungan mo po kami. Mahabag ka po sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Gusto namin po kung meron mang regalo na matatanggap kami mula sa iyo, Panginoon, yun po ay walang iba, kundi ang kapayapaan. Opo, Panginoon, kailangan namin ng kapayapaan. Kailangan namin ng maayos na kaugnayan at relasyon sa iyo, sapagkat iyon ang tunay na kapayapaan. Maraming salamat po sa pagdinig mo sa aming panalangin. Pagpalain mo ang bawat isang naririto at nawa sa darating na Kapaskuhan, ito ay dumating sa amin. Maging sa oras na ito, dumating na ito sa amin. At kami makapagdiriwang ng isang tunay na maligaya at mapagpalang Pasko. Hindi lang sa taong ito, kundi sa bawat araw ng aming buhay, sapagkat alam namin, kasama namin ang prinsipe ng kapayapaan. Purihin ka po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po ang banal dahil ang tunay na kapayapaan ay sa iyo at tanging sa iyo lamang po nagmumula. Salamat po dahil ang tunay na kapayapaan ay ang pagkakaroon ng Kristo sa buhay. At ito ang dahilan kung bakit po kami nagtatagumpay sa lahat ng anumang pagsubok sa buhay. Dahil ang kapayapaang kaloob mo ang siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kalakasan na kami ay hindi nag-iisa, kundi kasama ka namin. Bilangin po namin na ikaw ang patuloy na maghari po sa aming puso at isipan. Tulad po ng aming pong pinagbulayan sa gabing ito, maraming mga tao po ang talagang trouble, nagugulpihanan sa lahat ng mga problema sa buhay. Subalit, ang isang Kristiyano, bagamat may problema ang nararanasan, ay patuloy ng kapayapaan na bubuhat sa iyo ang aming po sandigan. Dahil alam namin, anuman ang pagdaanan namin sa buhay, kasama ka namin. Kaya pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa katotohanan. Ikaw ang kapayapaan at pinagmumulan ng kapayapaan. Kaya patuloy ka pong maghari sa aming pong puso at isipan at ang kapayapaan niyan ang siyang mag-control sa aming buong kapayapaan. Kaya sa mga kapatid po namin na meron pong alalangin sa mga oras na ito, para nasa nawan ka ang banal, ang kapayapaan, ang mensahe na narinig po namin sa gabi ito. Patuloy lamang kami bumati sa iyo, magtiwala sa iyo, umasa sa iyo, at laging humingi ng tulong sa oras ng aming pagbuhay. Salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila namin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Wala ka pong katulad. Sa iyo ang papuri, pagsamba, pagluwalhati sa tanging pangalan ng Panginoon Yesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga tao nilalang, at ng tanas sa kalangitan. Amen.
Nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahapag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganahan, kalakasan, pag-iingat, karunungan mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.